Isang magalang na pagbati po ng magandang umaga sa atin pong mga kagalang-galang na sangguniang bayan. Ganoon din po sa ating ibang mga kasama at sa ating pong mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po sa ating kagalang-galang tagapangulo at sa lahat po ng membro ng Sangguniang Bayan. Panandalian po tayo yumuko at ilagay ang presensya sa ating Panginoon. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong puso naming itinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na may taguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Pakitaas po ang kanang kamay. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuits for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. And as I tread the pathways of local legislations, may the Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Magandang umaga po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ang ating pong pansamantalang kalihim. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang katitikan po, ang tala-arawan ng Sangguniang Bayan noong October 2025 ay naipadala na po sa inyo pong mga email ads. Kaya po ito ay handa na pong mapagtibay sa pamamagitan ni Konsehal Fort Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo.
Kagalang-galang na tagapangulo, hinihiling ko po na mapagtibay na ang ating nakaraang katitikan. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po muli. Magandang umaga po. Tagapangulo, wala po nagpatala ng ating privilege hour. Ang ating pong calendar of business ay ang mga sumusunod. Kapasyahang nagpapatibay na mapabilang sa annual investment program through supplemental procedure ang mga programs, projects, activities by description para sa calendar year 2025 ng Bayan ng Tagkawayan na mayroong kabuuhang halaga ng 17,555,078 pesos and 11 centavos. Sa kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Number 2, resolution approving the annual investment program or AIP of the Municipality of Tagkoyan, Quezon for the calendar year 2025 2026 amounting to 897,639 pesos and 85 centavos. Sa kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Number 3, an ordinance regulating the use of single-use plastic bottles in the municipality of Tagkawayan and providing penalties for violations thereof in accordance with Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Hinihiling ko po na maparefer po sa komitiba ng Environment, Cons Rachel Eliazar. Sa kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. At meron po tayo, Mr. Chair, na Bamban Annual Budget, Calendar Year 2026, na nagkakahalaga po ng 4,717,723 pesos and 90 centavos. Sa kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Thank you, Mr. Chair. Meron na lang din po tayong unfinished business ng mga ordinansa. Ito po, hindi ko na po isa-isahin. Ito naman po ay may mga nakatakda na pong petsa para sa mga kanilang mga committee hearing, para sa public hearing, at para po sa mga susunod na pagbasa. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Nababa itong bangko. Saglit lang. Yun. Kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa atin pong kagalang-galang at minamahal na Vice Mayor Danny Liwanag. Sa atin pong pansamantalang Secretary Ma'am Rodalyn Rojo. At sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan po na mapagtibay ang Annual Investment Program Supplemental na nagkakahalaga po ng 17,555,078 pesos, 11 centavos na mayroon naman pong mga kopya ang bawat isa. Kagaya po ng pondo po sa CNA, ganun din po sa mga fuel, oil and lubricants, repair and maintenance po ng ating building and other structure, para po sa terminal leave benefits ng tanggapan po ng MTO, at para din po sa Social Welfare and Development Services, aid to individuals in crisis situation, at iba pa pong mga programa at proyekto ng pamahalang bayan. AIP Supplemental Budget, mungkahing pagtitibay, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Isa pa po.
annual investment program para po sa taong 2026. Ito po ay by program projects at according to sector. Ito po ay nagkakahalaga ng nagkakahalaga po ng 562,897,639 pesos 0.85 centavos na nakapaloob po. Ilan lang po ito sa mga programa at proyekto. Kagaya po ng rehabilitation ng iba't ibang barangay by zone dito po sa bayan ng Tagkawayan at ganun din po sa concreting ng farm to market road ng iba't ibang barangay din po dito sa ating bayan para po sa pagbili ng multipurpose vehicle para po sa agricultural production. Ganun din po ang sa mga tulong po sa Peace in Order Council, kasama na po ang Environmental Law Protection Program at iba pa pong mga programa at proyekto ng pamahalang bayan para po sa taong 2026. Annual Investment Program taong 2026. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ito po ay ating pong pinagtitibay ng wala pong pagtutol ng buong Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Magandang araw po, Ginoong Tagapangulo. Ganon din po sa aming mga kasamahang Sangguniang Bayan members. Bilang chairman po ng Committee on Environment Protection and Natural Resources and Energy, ang inyo pong lingkod ay nagkahain ng isang panukalang ordinansa na may pinangamatang an ordinance regulating the use of single-use plastic bottles in the municipality of Tagkawayan and providing penalties for violations thereof in accordance with Republic Act Number 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Simple lang po ang layunin ng ordinansang ito upang malimitahan po ang paggamit ng mga single-use plastic bottles at single-use plastic bottles at para po maturuan natin ang ating mga kababayan na gumamit ng mga alternative, mga refilling bottles. So, kaya po Mr. Presiding Officer, hinihiling ko na ang pamagat ng panukalang ordinansang ito ay basahin para sa unang pagbasa. Unang pong pagbasa at pagtatala sa atin pong panukalang ordinansa sa regulation ng use of single-use plastics bottles. Ay atin na pong ipinapatala sa atin pong kalihim para po sa susunod na pagbasa ay may handa na ang kabuuan ng ating panukalang ordinansa para sa mga deliberasyon at pagdinig ng publiko. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, open na po tayo sa other matters po. Other matters. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Po ulit, Ginoong Tagapangulo. Sa ilalim naman po ng komitiba ng Women, Children, and God, kami po ay nagdaos ng aming public hearing noong nakaraang Biyernes. So bilang chairperson po, ang public hearing po ay matagumpay na isinagawa sa tulong ng ating mga kasamahang opisyal na kinatawan ng iba't ibang sektor ng ating komunidad. Matapos po ang masusing pag-aaral kasama ng aming committee at iba't ibang mga invited visitors, naniniwala po ako na ang pagpasa ng God Code ay magsisilbing matibay na batayan ng pamahalaan sa mga programa
at polisiya tungkol sa pagsusulong ng gender equality, women empowerment and protection ng karapatan at kapakanan ng bawat mamamayan ng ating bayan. Kaugnay nito, Ginoong Tagapangulo, ako po ay magalang na naghahain ng mosyon na ang ulat ng committee kasama ang binagong version ng God Code ay tanggapin at aprobahan para sa ikalawang pagbasa. Maraming salamat po. Mungkahi po na pagpapasa sa ikalawang pagbasa ng God Code of Tagkawayan, Quezon. Pinangaluhan ng mga kagalang-galang na konseho nang wala pong pagtutol. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Maraming salamat po sa ating tagapangulo at sa lahat po ng kawani ng Sangguniang Bayan. Kung napapansin po ninyo, yung mga tricycle natin, hindi na po maintindihan kung ano ang sukat pag kayo'y sasakay. May mababang mababa, may masyadong pababang mababa, at yung halos yung mga ulo, tagapangulo ay una mong ipinapasok, hindi yung puwit. Kaya po ang inyong lingkod, mag-i-endorse po ako sa ating kagalang-galang na Committee ng Transportation, kagalang-galang Jose Roel Enriquez, na sulong ng isang ordinansa na magkaroon ng standard na pasukan, standard na taas ang ating pampublikong sasakyan katulad ng tricycle. Yun lamang po, Tagapangulo. Ang mungkahi po para magalang na matalakay sa komitiba ng transport na pinamumunuan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Port Chalumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ito po ay magalang na ipinapasa sa atin pong kagalang-galang na Pangulo ng komitiba. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. May bisita tayo ito yan. Maraming po salamat, kagalang-galang na tagapangulo, at magandang umaga po sa ating lahat. Ginoong tagapangulo, ang inyo pong lingkod, parte po ng Other Matters, ay muli pong nagpapaalala at nagmumungkahi patungkol po sa ating daang nasyonal sa highway po sa may Santa Cecilia hanggang papasok po ng poblasyon. Lalo't higit po ay nalalapit na po ang undas. Hindi ko pa rin po kinakikitaan ang monitoring or pagpapatupad ng maayos o road clearing po sa atin pong national highway. Kaya magalang ko pong hinihiling, Ginoong Tagapangulo, na tayo po ay makapag-imbita na ng concerned agency patungkol po sa bagay na to at malaman at marinig po natin kung ano po ang plano. Yun po, Ginoong Tagapangulo, marami pong salamat. Sino imbitan? DP? DP? Kagalang-galang Konsehal Port Chalumbides. Paglilinaw lang po, Mr. Chair, sa mungkahi po ng ating kasama, kagalang-galang Sander Sandro. Nalimutan ko lang kung sino na po yung... kayo po ba nag-response sa road clearing? Si Cons Joel po. Yung patungkol po sa resolution ni Cons Joel, patungkol sa mga nakaparadang truck sa ating highway, anong nakaraan po bumisita si ating pong hepe? Yes po, si Sir Junjun Balisi. Nagtatanong lang po siya kung saan daw po pwede magkaroon ng designated parking area para po sa mga truck na nakaparada. Dahil hindi daw po nila maitaboy kung wala po silang pagtataboyan. Yun po ang kanyang kaya pinaparating ko lamang po sa kapulungan, baka sakaling yun na lang po yung iniintay nila mula sa atin na makapag-designate ho
ng pwedeng paradahan ng mga truck. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po, Mr. Chair. Siguro po, suggestion lang, siguro po ay tama naman po yung kay Hepe. Ano, ho. Ang maiwasan lang po siguro yung mga yung labasan na doon nakaparking. Yung mga malalaking truck kasi prone po sa accident talaga po. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Karagdagan lang po dun sa sinasabi ni Hepe, natanong din niya kung saan pwedeng ililipat kung sakasakali. Siguro, maganda ho siguro dito na lang sa may area ng makababaho nung public cemetery. At yan naman ho ay mahaba naman ho yan, malayo ho ang korbada dyan, kaya siguro hindi naman ho yun makakaabala dun sa mga ibang sasakyan. Yan, dun po kasi sa dito ho kasi sa kabila ho, dito sa AB hanggang doon sa may Andox, medyo mahaba ho, may mga korbada ho dyan. Tapos may mga point of entry ho na papuntang San Jose, dito naman ho sa kabila ay sa Mount Tension. Kaya mas delikado ho kasi kung may mga nakaparada doon. Siguro dito na lang ho sa may dito ho sa may pagbaba ng public cemetery. Yun naman po. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Maganda po at nakakapagbigay tayo ng mga opinion para masolusyonan po yung bagay na ito. Ang akin lamang pong opinion, Mr. Chair, kapag nasa jurisdiction pa rin siya ng bayan ng Tagkawayan, tayo pa rin po ang responsable kung ano man po ang pwedeng mangyari sa national highway o any accident na pwede hong mangyari. Yun po ang tanong ng ating PNP. Subalit, ano po ang tugon ng ating LTO? Yan po ay national highway. Siguro po, kung ang paglilipatan ng pagpaparkingan ay ilipat po sa Region 5, doon sila magparking ho. Sapagkat kung dito rin ho sila paparking at hinahanapan natin sila ng espasyo, ay ganun din ho ang magiging litrato noon. Pagdating po doon sa may sementeryo, magiging congested rin ho doon. Permanenteng solusyon po sana kung magkakaari po, Mr. Chair. Maraming po salamat. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Thank you po, Mr. Chair. Napansin ko lang po dun sa ibang bayan, ang ginagawa po nila, naglalagay po siya ng information dissemination dun sa mga kalsada na mahigpit na pinagbabawal ang malalaking sasakyan along Maharlika from dun sa area na yun hanggang dun sa area na yun. At ako naman po yung naniniwala na yung mga motorista natin ay marunong sumunod. Lalo na kung nakalagay dun yung penalty. Siguro, yun lang, yang siguro sa panahong ito po, suggestion lang po mga sa ating kasamahan na maglagay lang muna po tayo ng mga ganong karatula. Yun lang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Sa palagay ko ho kasi, kaya may mga nagpa-parking dyan, yan ho ay yung iba ay mga nagdi-deliver ng produkto dito po sa bayan. Ano po? Pero dahil hindi naman ho natin basta-basta pwede sa palagay kong itaboy eh. Ano kaya kung ito ay katanungan lang, ano kaya kung sila ay binibigyan na lang natin ng tinitikitan ng local government para may another income naman ang gobyerno para kung sakasakaling, kung hindi ho natin maiwasan na sila ay magparking doon, at least ay kumita man lang ang gobyerno doon sa kanilang ginagawang paggamit ng kalsada. Yun po ay katanungan ko lang kung pwede lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Hindi naman kasi tayo
patikit ng ganun hanggat wala tayong ordinansa, tayo ang lalabag doon at walang pangil ang mag-a-apply ng ano. Yun yung paglilipatan, hinahanapan na ang ating mga kapulisan, di lalo pa pag nanikit. Although, siguro, gawa nyo ng ordinansa para, ano. Kagalang-galang, Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Kagalang-galang na tagapangulo, kung mapapansin niyo po sa ibang bansa, particular ho sa Estados Unidos, meron ho talagang mga truck stop na tinatawag, mga malalaking area kung saan nagpapahinga ang mga truck drivers. Hindi po naman kasi natin din sila masisi dahil naiintindihan po natin yung iba biyaheng Bisaya pa yata o Mindanao. Talagang meron din po tayong mga kababayang truck driver. Kaya naiintindihan po natin na kahit tayo, masasaktan tayo kung itataboy sila. Kung gusto lang nilang mamahinga sa isang bayan tapos itataboy sila, medyo masakit din ho para sa atin. Kaya po ang akin pong hinihiling, pwede rin po yung kay Cons Joel, maniningil ho tayo. Pero ililipat po natin sa isang ligtas na lugar. Kung pwede pong maimungkahi yung C5 sa may San Vicente, medyo malawak-lawak pa naman po doon. Baka po pwede pating makatulong sa pagninegosyo ng ating mga kabarangay sa San Vicente na sila na po yung pwedeng magluto para sa mga truck driver at kung ano pa man. Pero sana naman po huwag talagang itaboy ng walang lilipatan dahil naghahanap buhay lang din naman po yung mga truck driver at kailangan din magpahinga. Maraming salamat po. So, ano na ang ating iimbitahin? Kasi nagmula yung inyong deliberasyon doon sa pag-iimbita ng tamang ahensya ayon kay Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Susog lang po doon sa nabanggit ni Konsehal Enriquez na pwedeng tikitan. Kung hindi po nagkakamali ay nung una meron tayong tinatawag po na citation ticket na siyang ginagamit ng mga pulis na dati-rati po ay sila yung mga deputized ng LTO. Pag pinatutupad po yung local ordinance, yung municipal ordinance, yun lang po ang Mr. Chair, ang binibigay. Citation ticket. Opo. At saka siguro po ay pag-aralan din natin na baka kaya sila tumitigil dito. Una, tama yung kay Crucial Port, ligtas na lugar. Pangalawa, baka po dyan sila kumakain, baka naman maapektuhan yung ating mga kababayan may maliliit na kainan. Ano po? Kaya siguro po maganda talaga mapag-aralan pong mabuti. Salamat po. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Hello. Ginoong tagapangulo. Yan, meron pa. Ginoong tagapangulo, mag-aano lang po ako. Siguro po isasuggest ko lang na mas maganda po siguro may consultation. Kasama po yung agencies kung saan sanay at alam ang kumbaga rules and regulations katulad po ng dalawang agencies, LTO at saka DPWH. Dahil naman po, bawal naman po talaga mag-park sa National Highway. Lalo't higit kapag ang truck ay nakapark sa delikadong lugar. So yun lang po ang aking mungkahi po na maimbitahan po ang dalawang agencies na maaari pong makatulong sa atin para magbigay ng guide kung ano po dapat ang gawin. Thank you po. So that is LTO and DPWH. So ang mungkahi po na makapag-imbita tayo ng dalawang tanggapan matapos ang deliberasyon ng Sangguniang Bayan ay na maimbita ang LTO at DPWH ay pinangaluhan ng Kagalang-galang tatlo. Bali, tatlo. Konsehala Rachel and Konsehal Sandro kasama ang PNP. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, baka po meron tayong mga kababayan, tulad nga po na nasabi ko, may mga kilala po ako na mga truck driver din mula po sa ating bayan. Baka po matsyempohan natin na pag mag-i-schedule tayo ng meeting ay nagkataong walang biyahe. Baka po pwedeng nating maimbitahan para makita din at marinig din natin yung kanila pong pananaw sa bagay na ito. Marami pong salamat. So, sa tatlong nabanggit na iimbitahan ay atin pong idagdag ang operator or driver ng nasasakupan ng ating bayan ng Tagkawayan.
Another, kakagalang-galang Konsehal Bumel de Pero. Dagdag lang mo, Mr. Chair, pati yung sinuggest ni Consial Roel Enriquez, yung mga may nagdidiskarga ng mga truck na dito sa highway, baka pwedeng maisama sa imbitasyon. Yan lamang po, Mr. Chair. So sa mga imbitasyon na banggit ay siguro naman po ay malinaw na nakatala sa ating pansamantalang kalihim. So yung mga imbitahan po ay matapos ang pangaluwahan ng ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan at matapos ang malinaw na deliberasyon ay atin na pong pinagtitibay ng wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Bumel de Pero. Thank you po ulit, Mr. Chair. Sana po ay, kung po pwede, makamusta po natin o maipatawag kung sino ho talaga ba yung nag-i-schedule ng ang ating ambulansya. Kasi sa dami na po ngayon ng nagkakasakit, ay di umano, Mr. Chair, may sira daw po yung ating ambulansya. So, sana po maimbitahan para matakil po natin kung yun po ba ay kung nagagamit pa para makapagreso po tayo sa ating governor na makahingi muli ng ambulansya kung talaga pong kulang. Yun lamang po, Mr. Chair. Mungkahi po na maimbita ang para malaman kung sino ang nag-i-schedule ng ambulansya ng RSU. RSU lang naman ang sakop natin, di ba? Yeah. So, isa lang yan. Ay pinangaluhan po ng kagalang-galang di pati sa MDR. So, dalawa. Pati sa MDR. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Wala akong matanong. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po. Para naman po sa mga hindi pa po natatapos na mga gawain, sa kadahilan ng ang atin pong mga resource speaker ay hindi naging available nito pong mga nakaraang araw. Kung kaya po ako ay nagpapatala ng schedule ng information dissemination po para po sa 4 na ordinansa. Information dissemination dahil ito naman po ay walang penal clause. Para po sa ordinansa ng an ordinance institutionalizing the municipal epidemiological system in the municipal epidemiology and surveillance unit of the municipality of Tagkawayan on November 6 at 9 a.m. bago po mag-session ang kapulungan ng mga kapitanis ng bayan ng Tagkawayan at ako po ay humingi na po ng permiso sa atin pong kagalang-galang na tagapangulo, Konsehal Tilit Guban. Kasama na po yung mga ordinansang yung number 2, number 3 at number 4. Yung pong nabinbin nating mga ordinansa noong pong mga nakaraang araw. Maraming salamat po. Pagtatala ng para sa public hearing ng nasabing 4 na proposed ordinance ay pakitala sa ating takdang gawain ng ating kalihim. Kagalang-galang Consial Port, may yata si Ma'am Kagalang-galang Consial Port sa Lumbides. Marami pong salamat, kagalang-galang na tagapangulo. Tayo po pala ay may panauhin ang ating pong budget officer, si Ma'am Glenda. Sa kadahilanan pong ito, hinihiling ko po na mabigyan po natin siya ng oras para makapagsalita. Kaya hinihiling ko po ang suspension of the rules. Suspension of the rules, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Pagkilala po sa ating masipag na budget officer, Ma'am Glenda Aranya.
Okay na, ayan. Unang-una po, sorry po. Pasensya na po. Ito pong iharap ko sa inyo ay medyo nahuli talaga po kasi po hinintay ko po si Mayor para mapirmahan. Gawa ng kailangan po, permado po niya bago ko po iharap sa inyo. Ito po ay Public Financial Management Assessment Report para po sa taong 2025. Bali, ang gumagawa po tayo ng assessment report. Ang basehan po natin ay yung data ng 2024 and 23. Bali po, ito po ay Public Financial Management and Best Improvement Plan para sa 2025. Bali po, ito po yung lumabas dun po sa ating assessment na mabababa ang score po natin. Bali, 4 po yan. Unang-una po, dun po sa implementation ng mga PPAs, medyo mababa pa po tayo. Pero mas tumaas naman po ngayon, nung nakaraan po kasi 0. Kasi po yung kanilang pinagbabasehang percentage ay masyadong mataas. Kasi po ngayon pong taon, 2025, tumaas naman po tayo dahil na rin po sa pinamonitor po ito ni Mayor na kailangan yung mga PPAs, programs, projects, and activities ng mga bawat opisina ay nai-implement. Kaya yun po, medyo tumaas po, kaya lang po hindi pa rin po umabot dun sa 90% para hindi na po natin kasi isasama dito sa ating improvement plan. Kaya po napasama pa siya dahil 2 lang ang score niya. 88 point something lang po ang inabot dun sa assessment. Dapat po kasi 90%. Then yung pong pangalawa ay yun pong ating delinquency para po sa ating mga tax delinquency. 0 pong score natin doon dahil hindi po tayo nag-increase dun sa collection, dun sa mga delinquent taxpayers. Yun po ang dapat tutukan natin, lalo-lalo na po ang Treasury Office. Kaya po ginawaan po nila ng policy or action para po sa 2026 ay ma-implement po nila yung inilagay po nilang mga strategy para po makasingil dun po sa ating mga delinquent taxpayers. Kasi po ang laking masyado na kaya ayun po, pangatlo naman po ayun pong ating procurement sa PSDBM. Ang procurement office po ay hindi po siya ang section na hindi nakakabili sa PSDBM. Required po kasi tayo talaga na bumili po muna doon, then saka pa lang po tayo magbibidding kung wala po doon. Kasi po binibigyan naman po nila ng parang sinicertify nila na wala yung hindi available yung mga ating mga kailangan na mga supplies and equipment, common supplies and equipment, dun po sa PSDBM. Kaya po ngayon, ano na rin po ni Mayor na kailangan lahat ng procurement po natin ng common supplies and equipment ay dun po muna sa PSDBM. Then, saka pa lang po tayo magbibidding pag wala po siya, hindi available doon. And pang-apat po, ang ating pong mababang score ay yun pong sa designation or mag-create po tayo ng internal audit system. Ibig sabihin po, meron po tayong i-create na internal auditor dito po sa LGU. At yun ay hindi pa po natin nagagawa. Yun po talaga ay medyo mahirap-hirap na kailangan po kasi doon. Pwede mo po mag-designate lang muna kung hindi kaya ng creation agad. Then, maano po kasi yung trabaho nun, masyadong maraming trabaho and then kailangan po talaga, independent. Kumbaga, lahat po kasi i-audit niya yun eh. Ang mga bayan po, ang pagkakaalam ko ay iilan pa lang po ang mayroong
internal audit system. Kaya po yun po, zero din po tayo doon. Kaya may kita nyo po dun yan sa Public Financial Management Improvement Plan na yun po yung mga sisikapin natin ngayon 2026 na magawa natin na tumaas ang score niya. Ma-implement na natin. Yun lamang po at hinihingi po ko po na magkaroon po ng adoption para po dun po sa Public Financial Management Improvement Plan 2025 ang bayan ng Tagkawayan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Mamaya po atin pong ano. Ang Public Financial Management Improvement Plan po ay atin pong tatalakayin maya-maya. Pwede na po, ma'am. Kagalang-galang Konsehal for Chalumbides. Meron ka pa? Kasi Konsehal ano? Ito? Okay po. Para next. Okay po. Mr. Chair, hinihiling ko po na mapa-agenda ang resolution adopting the Public Financial Management Improvement Plan, PFMIP, for the calendar year 2026 of the Municipality of Tagkawayan, Quezon. Resolution na yun. Mungkahi po na maisama na po sa ating napagtitibayin ang Public Financial Management Improvement Plan. Sang-ayon po kay Ma'am tawag yan, Ma'am Glenda, ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Lilinaw lang po, Mr. Chair. Yun po kasi dito yung issuance of notice of delinquency and posting to the list of delinquencies in the barangay hall where the property is situated. Hindi kaya po pagkaho ating yung mga delinquents na hindi nagkakabayad, tapos ipoposting natin doon sa barangay hall nila, ay hindi kaya po, kasi yung nasa barangay po, hindi po alam Mr. Chair kung ano yung dahilan, bakit di sila nakakapagbayad ng tax nila, tapos ilalagay natin. Siguro, Mr. Chair, maganda padala na lang muna po ng sulat mismo kung sino yung hindi po nakakabayad. Kisa naman ilalagay po natin doon sa posting. Yun lamang po, Mr. Chair. So, ang suggestion po sa halip na 1.1 ay siya ay maging 1.2. Kasi may conduct house-to-house campaign naman na nakalagay dito sa kanilang improvement policies and action. So, mula sa 1.1 ay di iuna ang 1.2. So, yun na lang po. Okay. So, mayroon pong pangalawa sa pagpapasa ng pag-a-adapt nitong ating Public Financial Management Improvement Plan na may kaunting adjustment ang kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero na yung 1.1 ay maging 1.2. Bukod po doon ay wala nang pagtutol. So, atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Para po sa ating Secretariat Office, ako lamang po ay magpapatala ng committee meeting regarding po sa ordinansa na i-propose ni Kagalang-galang Consender Sandro na ang titulo ay isang ordinansa na nagtatakda ng pag-install ng mga linya ng kable, linya ng mga kable ng telekomunikasyon, kuryente at iba pang pasilidad para sa pagdala ng kuryente at komunikasyon at iba pang kahalintulad nito at nagbabawal sa paggamit ng kahoy ng poste sa loob ng munisipalidad ng Tagkawayan at nagpapataw ng parusa sa sino mang lumabag dito. Nais ko po sana itong ipatala sa Lunes, 1:00 ng hapon, November 3 po. At tinihiling ko rin po na maimbitahan ang ating dalawang municipal engineers, si
Engineer Aquino at ang ating MPDC, Engineer Francis Villanueva. Thank you po. Pagpapadala ng talakay sa ng ordinansa, paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Porge Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Paglilinaw lamang po, nabanggit po yata ni Konsehala Rachel sa Lunes. Pero kung hindi po ako nagkakamali, naghiling na po tayo na mapareschedule ang ating sesyon na magiging papatak po ng November 5 sa Wednesday dahil para po hindi maipit sa ating undas at mga holiday. So, sa kagalang-galang na nagmungkahi ng Pizza 3 na matalakay ang panukalang ordinansa sa paglilinaw po ng kagalang-galang Konsehal Porge, pumapayag po ba ang kagalang-galang na may akda? Maraming salamat po, Consport Salumbides, sa pagpapaalala. Nais ko na lamang po itong ma-schedule sa week after next sa na lang po, Monday ng November 10 sa parehong oras po, 1:00 ng hapon. Maraming salamat po. Ang panukalang pagdinig sa panukalang ordinansa ay nililipat kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Ginoong Pangulo. Bago po maaprubahan, ako po yung magalang na umiling sa chairman po ng komitiba. Baka sakali po maisasama din ang hanay po ng BPLO, representative po ng BPLO as one of the resource person po sa committee level para po makapagbigay din ng insight sapagkat ang proposed ordinance po ay may karampatang parusa patungkol sa kanilang pagninegosyo. Mabigyan din po tayo ng opinion. Marami po salamat, Mr. Chair. Matapos po ang deliberasyon para sa pag-a-adjust ng nasabing panukalang ordinansa, ito po ay pinagtitibay na sa susunod na Lunes. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po. Ito po ay may kinalaman sa ordinansa na ito po yung ordinansang ang pamagat ay an ordinance institutionalizing the municipal mali po. An ordinance adopting a framework of coordination for the implementation of national, provincial, and municipal government infrastructure projects and program within the municipality of Tagkawayan by the barangay local government units. Buhat po nung ma-receive ng inyong lingkod, ang kopya po ng ordinansang ito ay pinag-aralan ko na po ito. Kasama ko po ang miyembro ng komitiba ng infrastructure at napag-alaman po natin na mayroon na pong Executive Order number 29 series of 2025 at ito po ay kasalukuyan ng ginagawa ng ating pamalambayan. At ako po bilang chairman ng nasabing gawain ay patuloy po ang pagsasaliksik ng komitiba sangayon po sa Executive Order na ginawa ng ating minamahal na punong bayan. Kung kaya po sa mga iba pong updates ay ipapaalam ko na lang po sa Sangguniang Bayan kung ano po ang aming mga ginagawa. At bilang pagsabay na din sa komitiba po ng ating minamahal na Konsehal Rachel Ilyasar ay hinihiling ko rin po na mapasama sa November 10, ganap na ika-1 ng hapon na bibigyang oras din po namin ito na matalakay dahil ang magiging panauhin po ay iisang set din po. Ilaman po, marami pong salamat. Opisyal na pagpapatala para sa dalawang pagdinig ng dalawang panukalang ordinansa ay pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo, kagalang-galang na Tagapangulo. Maraming po salamat sa informasyon patungkol po sa proposed ordinance. Ang inyo pong lingkod ay
humihiling po sa kapulungan na ito na mabigyan po tayo ng kopya ng executive order related po sa municipal ordinance, proposed municipal ordinance, at mabigyan din po ng kopya ng committee level meeting ng nasabi pong committee. Marami pong salamat, Mr. Chair. Mungkahi po na para mabigyan ng kopya ang lahat ng ating mga kagalang-galang na sanggunian. Pinangaluan po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. In addition po dito sa adoption ng framework ng coordination, ito po ay may makukuha rin kayo sa simula po dito yata sa letter of instruction ng Pangulo ng kagalang-galang na presidente ng ating bansa. Executive, kung di ako nagkakamali po yan, ay letter of instruction o executive order number 100 para po sa proper na koordinasyon sa lahat ng mga lokal. Pakisearch na lang po at biglaan ko lang nabasa, hindi ko masyadong matandaan ang number. Pero bago po yan, bago lang. Kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Para po sa kabatiran ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan, ang kopya po ng Executive Order Number 29 Series of 2025 ay naipadala na po sa group chat ng Sangguniang Bayan ngayong umagang ito. Maraming salamat po. For further issuance po ng kopya na nasabing ordinansa ay naipatala na daw po o naipasa na sa Gmail. GC po. GC. Thank you. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, isang mungkahi ho, resolution ho na magalang na humihiling na magkaroon ho ng mga CCTV cameras ang lahat ng mga government facilities o buildings, government areas dito po sa ating bayan ng Tagkawayan. Para po sa makatulong sa seguridad at sa iba pa pong bagay. Kasi napapansin ko po, lalo tigit dito sa ating covered court, marami na po ang mga kababayan natin gumagamit. May mga bata ho na naglalaro tuwing hapon, basketball, badminton, at nagiging paradahan din po ng mga sasakyan at motor. Para po maging protection po sa mga gumagamit ng ating pasilidad, ay parang napansin ko po na parang wala pa tayong mga CCTVs. So magalang ko pong inihiling na especially itong ating munisipyo ay malagyan ho ng CCTV. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Port na paglalagay sa atin pong mga pasilidad ng CCTV. Pinangaluahan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat, Mr. Chair. Mukhang tatanungin ko po, Mr. Chair, sa pamamagitan ninyo kung meron pa po mga mungkahi ang ating kasamahan. At kung wala na po, Mr. Chair, ay hinihiling ko po. Meron pa po yata ang kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po. Tungkol po sa ating annual budget para sa taong 2026, iminumungkahi ko po na magkaroon tayo ng committee hearing sa November 10. Medyo matagal-tagal po yun sa inyo. Ano po? Hindi. November 10 na din po. Mga 2:30 p.m. Ang lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan ay inaanyayahang dumalo para po sa pagtatalakay ng ating municipal annual budget para po sa taong 2026. Maraming salamat po. Pagdadagdag po ng agendas para sa mga panukalang ordinansa at dito sa ating taon ng budget, pinangaluahan ng kagalang-galang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat. Paglilinaw po, Mr. Chair, sa ating Konsehala Riby. Kasama na po ba ang mga hepe dito po? Sige po. Yun lamang po. At Mr. Chair, yung
yung aking pong mungkahi na naputol ang regular pong pagsasara ng ating pagpupulong. Kung wala na pong mga ibang business ang ating kasamahan. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay regular, ang ating po regular na pagpulong ang atin na pong ipinapasa.